120 milyong piso. Iyan po ang halaga. Ang kabuuang halaga ng lahat ng pinaghirapan namin ng aking yumaong asawa. Ang perang dapat sana ay magsisilbing sandalan ko sa aking pagtanda at ang manang dapat ay para sa aming dalawa ng aking anak. Ngunit sa isang gabi, nawala ang lahat. Hindi dahil sa magnanakaw, hindi dahil sa masamang desisyon, kundi dahil sa isang bagyo na kasing bagsik ng pagtatakwil na malapit ko nang maranasan. Nagsimula ang lahat sa rumaragasang tubig, ang bagyong Ondoy, isang pangalan na hinding-hindi ko malilimutan. Tinangay nito ang aming bahay sa Marikina, ang bahay na binuo namin ni Elena, ang aking asawa. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala. Sa isang iglap, ang natira na lang sa akin ay ang suot kong damit na basang-basa sa ulan at putik at isang maliit na metal na kahon kung saan nakatago ang ilang kupas na litrato. Wala na akong ibang mapupuntahan. Kaya naman, sa gitna ng aking panginginig sa lamig at pag-aalala, naglakad ako papunta sa isang lugar na akala ko'y kanlungan. Ang bahay ng aking nag-iisang anak na si Marco. Isang malaking bahay sa isang mamahaling subdibisyon, malayo sa amoy ng putik at pighati. Nang buksan niya ang pinto, ang bumungad sa akin ay isang lalaking hindi ko nakilala. Nakasuot ng malinis na damit. Walang bahid ng hirap. Nakatingin siya sa akin, sa kanyang ama, na parang isang basang aso na naligaw sa kanyang bakuran. "Pa, anong ginagawa niyo dito?" Malamig niyang tanong. "Anak, wala na ang bahay." Sabi ko, hirap na hirap bigkasin ng mga salita. Tinangay ng baha ang lahat. Baka pwedeng makituloy muna ako kahit ilang araw lang. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata. At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa kaysa sa lamig ng tubig baha na bumalot sa aking mga binti. "Pa," sabi niya. At ang tono niya ay walang bahid ng awa. 67 taong gulang na po kayo. Tumigil siya saglit na para bang gusto niyang ipamukha sa akin ang bawat salita. "Panahon na para matuto kayong ayusin ang sarili niyong problema. Gumuho ang mundo ko." Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya iyon sinabi. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi na para bang ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Ang lahat ng gabing hindi ako natulog para mapag-aral siya, ang pagmamahal na ibinuhos namin ng kanyang ina ay walang halaga. Isang estranghero, hindi, mas malala pa. Isang taong parang walang utang na loob, isinara niya ang pinto, dahan-dahan. Iniwan akong nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang mga natitirang alaala ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, sa harap ng marangyanyang tahanan, doon ko naintindihan. Hindi ito tungkol sa bagyo, hindi lang ito tungkol sa kawalan ng awa. May mas malalim na dahilan, may tinatago siya. Isang lihim na napakalaki na handa niyang itakwil ang sarili niyang ama para lang maprotektahan ito. Ang akala niya, sa pagsara ng pinto na iyon, tapos na ang lahat. Ang akala niya, isa na lang akong matandang kawawa na basta na lang susuko at maglalaho. Pero nagkakamali siya, hindi niya alam na ang gabing iyon, ang gabing tinuring niya akong basura, ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Hindi. Iyon pala ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Dahil hindi ito paghihiganti. Ito ay paghahanap ng katarungan. At iyon, mga kaibigan, ay simula pa lamang. Bago po tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung maaari po ay mag-subscribe kayo sa channel na ito para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na mangyayari. At sana po ay i-comment ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood o nakikinig. Nais ko pong makilala ang bawat isa sa inyo na bumubuo sa ating komunidad. Maraming salamat po. Ngayon ituloy na natin. Ang mga gabing iyon sa evacuation center ay ang pinakamahaba sa buong buhay ko. Ang bawat paghilik ng mga taong hindi ko kilala, ang amoy ng bleach at instant na kape, ang lamig ng bakal na kot na aking hinihigaan, lahat ay nagsisilbing paalala ng aking kalagayan. Isang matandang iniwan ng lahat, isang amang itinakwil ng sariling anak. Sa mga sandaling iyon, madali lang sanang sumuko.
Madali lang sanang hayaan ang sarili na malunod sa pighati at pagkaawa sa sarili. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang nakikita ko ay ang ngiti ng aking yumaong asawa, si Elena. Naririnig ko ang kanyang boses na bumubulong, "Ricardo, kaya mo yan. Lagi kang naging matatag." Kaya naman sa ikatlong araw ko sa Red Cross, pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako. Hindi na ako maghihintay ng tulong na hindi darating. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong kumilos para sa sarili ko. Maaga pa lang, naglakad na ako papunta sa opisina ng Dole. Ang hangin ay malamig pa at ang mga kali ay basa pa rin mula sa bakas ng baha. Pumasok ako sa isang silid na puno ng mga taong tulad ko, mga mukhang pagod, balisa at walang kasiguraduhan. Nang tawagin ang pangalan ko, lumapit ako sa isang babaeng mukhang pagod na rin sa dami ng inaasikaso. "Ricardo Reyes po," sabi ko. "Biktima ng baha, naghahanap po ng kahit anong trabaho." Tiningnan niya ang mga papel ko pagkatapos ay tumingin sa akin ng may kaunting awa. "Mang Ricardo, ang karamihan po ng available ngayon ay mga trabahong pang-janitorial or construction. Okay lang po ba sa inyo?" "Opo ma'am," sagot ko ng walang pag-aalinlangan. "Kahit ano po, basta marangal na trabaho tatanggapin ko. Wala na akong karapatang mamili. Ang mahalaga ay mayroon akong pagkukunan ng panggastos para sa araw-araw. May isang bakanteng posisyon, janitor, night shift, sa isang medical complex sa Quezon City. Ang sahod ay 5,000 piso kada linggo. Hindi ito malaki, pero para sa isang taong walang-wala, ito ay isang biyaya. Tinanggap ko agad. Ang trabaho ay simple ngunit nakakapagod para sa isang tulad ko. Mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga, ako ang nag-iisang naglilinis sa 3 palapag ng gusali. Nagmamop ng sahig, nagtatapon ng basura mula sa mga klinika at nagpupunas ng mga salamin. Ang katahimikan ng gabi ay ang aking naging kasama. Sa mga unang linggo, ang katahimikang iyon ay halos nakakabingi. Binibigyan ako nito ng sobrang oras para mag-isip, para alalahanin ang masasakit na salita ng aking anak, ang pagsasara ng pinto sa aking mukha. Ngunit habang tumatagal, natutunan kong gamitin ang oras na iyon para maging payapa. Dito, sa gitna ng amoy ng disinfectant, walang humusga sa akin. Ang trabaho ko ay may simula at may katapusan. At sa bawat sahig na aking nililinis, nararamdaman kong paunti-unti kong nililinis din ang gulo sa aking isipan. Ang unang sahod ko ay halos napunta lang lahat sa paghahanap ng matitirhan. Nakakita ako ng isang maliit na kwarto sa taas ng isang laundry shop. Ang renta ay 6,000 piso kada buwan. Siksikan, maingay tuwing umaga dahil sa mga makina sa ibaba at ang amoy ay pinaghalong sabon at tindi ng init. Ngunit para sa akin ito ay isang palasyo. Mayroon itong sariling pinto na may kandado. May bintana kung saan nasisilayan ko ang pagsikat ng araw. At higit sa lahat, ito ay sa akin. Isinabit ko sa pader ang nag-iisang litrato ni Elena na naisalba ko. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog ako ng may kaunting kapayapaan. Ang pag-uwi mula sa trabaho ang pinakamahirap na bahagi. 6:00 ng umaga, pagod na ang aking katawan. Ang lalakarin ko mula sa medical complex hanggang sa sakayan ng jeep ay halos 2 kilometro. At mula sa babaan, may lalakarin pa ulit ako papunta sa aking inuupahan. Isang umaga ng Huwebes, habang naglalakad ako palabas ng parking lot ng gusali, may isang malaking delivery truck na pumusina sa akin. Huminto ito sa aking tabi. Ang nakasulat sa gilid ay Luzon Cargo Movers. Bumukas ang bintana sa passenger side. Isang lalaking nasa mga 60 anyos, may kulay pilak na buhok at mukhang sanay na sa pagbibiyahe, ang sumilip. "Kayo po ba yung bagong night guy?" tanong niya. Ang boses ay magaspang ngunit magalang. Tumango ako. "Ako nga po, sir." "Cesar ang pangalan ko," sabi niya. "Dito ako regular na nagde-deliver. Napapansin ko, ang layo yata ng nilalakad mo. Tuwing umaga, sakay na, ihatid na kita." Nag-alangan ako noong una. Hindi ako sanay na tumanggap ng tulong mula sa mga hindi ko kakilala. Pero nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata.
At ang totoo, pagod na talaga ang mga paa ko. Umakyat ako sa mataas na upuan ng truck. Ang loob nito ay simple lang, may amoy ng kape. Sa dashboard may litrato ng isang nakangiting babae. Salamat po talaga, sabi ko habang umaandar na kami. Malaking tulong po ito. Wala yon, sagot niya. Saan ka ba, banda? Itinuro ko sa kanya ang daan. Doon nagsimula ang aming kwentuhan. Nalaman niyang biktima ako ng baha na nawala sa akin ang lahat. Hindi siya nagtanong ng maraming detalye. Tumango lang siya na parang naiintindihan niya ang bigat ng aking pinagdadaanan. Nang huminto kami sa tapat ng aking apartment, kinuha ko ang aking pitaka para sana abutan siya ng bayad. Itinaas niya ang kanyang kamay. Naku, wag na atay, sabi niya na may nangiti. Kung sisingilin ko lahat ng tinutulungan ko, ako na siguro ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Ingat ka. Hindi ko inaasahan pero noong sumunod na Huwebes, nandoon na naman siya, nag-aantay. Sa pagkakataong ito, ako naman ang nagdala ng 2 tasa ng mainit na kape at ilang pirasong pandesal. Naging ritual na namin iyon. Tuwing Huwebes ng umaga, pagkatapos ng aking trabaho, hihintayin ko ang truck ni Mang Cesar. Uupo kami doon ng ilang minuto, magkakape at magkukwentuhan bago niya ako ihatid. Siya ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Isang estrangherong nagpakita ng kabutihang loob nang walang anumang hinihintay na kapalit. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng kanyang truck, habang pinapanood namin ang unti-unting pagliwanag ng Maynila, naramdaman ko na kahit iniwan ako ng sarili kong dugo, mayroon pa ring pag-asa. Mayroon pa ring mga taong tulad ni Cesar. At ang pagkakaibigang iyon na isinilang mula sa isang simpleng alok na pagsakay ang magiging sandata ko sa mga pagsubok na hindi ko pa alam na paparating na pala. Ang mga Huwebes ng umaga ay naging isang bagay na inaabangan ko. Ang dating simpleng pagsakay ay naging isang mahalagang bahagi ng aking linggo. Ang truck ni Mang Cesar ay naging isang ligtas na lugar para sa akin. Doon, hindi ako si Ricardo, ang matandang janitor na nawala ng lahat. Hindi ako ang amang itinakwil. Doon ako ay si Ricardo, ang kaibigan ni Cesar. Ang aming mga usapan ay dumaloy ng natural. Mula sa simpleng kamustahan, napunta kami sa mas malalalim na kwento ng aming mga buhay. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa asawa niyang si Lydia, na 8 taon na ring pumanaw dahil sa cancer. Pareho pala kami ng pinagdaanan. Parehong naging byudo sa parehong taon. Ang litrato sa kanyang dashboard, iyon pala si Lydia noong nagpunta sila sa Baguio para sa kanilang ika-20 anibersaryo. Hangin lang ang katapat niyan, biro ni Cesar, pero kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pangungulila. Ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol kay Elena, sa pagkahilig nito sa pagpipinta at kung paano niya pinuno ng kulay ang aming maliit na bahay. Ang mga babaeng tulad nila, sabi ni Cesar isang umaga habang humihigop ng kape, ay hindi basta-basta nawawala. Nag-iiwan sila ng baka sa puso natin na habang buhay nating dala-dala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mayroon akong isang kapatid, isang taong nakakaintindi sa sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi na lang tungkol sa aming mga asawa ang aming pinag-uusapan. Naitanong niya ang tungkol sa dati kong trabaho. Ikinuwento ko ang aking 37 taon bilang isang karpintero. Ang pagmamahal ko sa kahoy, sa pagbuo ng mga bagay na tumatagal. Isang marangal na trabaho yan, Ricardo, sabi niya. Ang paglikha ng mga bagay na may pakinabang. Ngayon ako, heto, tagahatid lang ng mga kahon. Ngumiti ako. Pareho lang yan, Cesar. Tinitiyak nating nakakarating ang mga bagay sa dapat nilang kalagyan. Habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, unti-unti ring bumabalik ang aking kumpiyansa. Naisip ko, hindi habang buhay ay mananatili akong janitor. Mayroon pa akong lakas, mayroon pa akong mga kasanayan, kaya nagsimula akong maghanap ng ibang trabaho. Tuwing may libreng oras, pumupunta ako sa mga internet cafe para mag-print ng aking resume. Nag-apply ako bilang warehouseman, maintenance staff, kahit na anong trabaho na may kaugnayan sa aking dating propesyon. Sa una, naging maganda ang takbo. Nakatanggap ako ng ilang tawag para sa interview. Masaya kong ibinalita iyon kay Cesar. Kita mo na, sabi niya.
Unti-unti, Ricardo, makakabangon ka rin. Ngunit pagkatapos ng mga interview, laging sumusunod ang katahimikan. Walang follow-up call, walang job offer. Ang laging sinasabi, we'll call you. Pero ang tawag na iyon ay hindi kailanman dumating. Sa una, inisip kong baka dahil na sa aking edad. Marahil ay mas gusto nila ng mga mas bata. Ngunit pagkatapos ng ika-5, ika-6, ika-7 pagtanggi, nagsimula na akong magtaka. May mali, ramdam ko iyon. Isang hapon, tumawag ang isang HR assistant mula sa isang manufacturing company na inaplayan ko. Inaasahan ko na ang karaniwang linya na we decided to hire another candidate. Ngunit iba ang sinabi ng babae sa kabilang linya. Ang boses niya ay mababa at tila nag-aalangan. Mr. Reyes, sabi niya, gusto ko lang po sanang malaman, meron po ba kayong problema sa pag-inom? Nagulat ako. Ano po, hindi po ako umiinom. Natahimik siya sandali. Kasi po, pagkatapos ng interview ninyo, nakatanggap po kami ng isang tawag, isang concerned citizen daw. Sinabi niya na kayo raw po ay hindi reliable at may history ng substance abuse. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa buong katawan ko. Sino pong tumawag? Anong pangalan? Hindi po nagpakilala, sir. Pasensya na po. Hindi ko na dapat sinasabi ito sa inyo, pero naawa lang po ako. Mukha naman po kayong mabuting tao at ibinabana niya ang telepono. Nakatulala lang ako, hawak ang telepono, substance abuse, unreliable. Sa buong buhay ko, ipinagmalaki ko ang aking integridad at sipag sa trabaho. Sino? Sino ang gagawa ng ganito sa akin? Isang taong may galit sa akin? Pero wala akong kaaway. Sino ang may motibo para sirain ang aking pagkatao? At dahan-dahan, isang pangalan lang ang pumasok sa aking isipan. Isang pangalan na ayaw kong paniwalaan, ngunit alam kong posible. Kinabukasan, nanginginig pa rin ang aking mga kamay nang ikwento ko ang lahat kay Cesar sa loob ng kanyang truck. Nakikinig lang siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang dati masaya niyang mukha ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Sino sa tingin mo ang may gawa? Tanong niya kahit na alam kong alam na rin niya ang sagot. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang bigkasin ang pangalan. Ricardo, sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi ito tama. Hindi ka pwedeng hayaan na lang na ganituhin ka. Kailangan mong alamin ang totoo. Tumango ako. Kahit ang totoo ay natatakot ako sa kung ano ang aking matutuklasan. Pero alam kong tama si Cesar. Hindi ito simpleng kamalasan. Ito ay isang sabotahe. Isang planadong paninira na nagmumula sa isang lugar na napakadilim. At kailangan kong harapin kung sino man ang nasa likod nito kahit pa ang taong iyon ay sarili kong kadugo. Buong araw ang pag-uusap namin ni Cesar ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang takot at pag-aalinlangan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tama siya. Hindi ko maaaring hayaan na lang ito. Kung ang pinaghihinalaan ko ay totoo, kailangan kong marinig mula mismo sa kanya. Kailangan kong malaman kung bakit. Kaya ng gabing iyon, pagkatapos kong maghapunan ng isang pirasong tinapay at kape, tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at tinawagan ang numero ng aking anak na si Marco. Ilang beses itong nag-ring bago niya sinagot. Gaya ng dati, rinig ko ang ingay sa background. Mga tunog ng kubyertos, mahihinang tawanan. Nasa labas na naman siya sa isang mamahaling lugar, habang ang kanyang ama ay nabubuhay sa isang maliit na kwarto sa taas ng laundry shop. Pa, napatawag po kayo, sabi niya. Ang tono ay formal na parang kausap niya ay isang kliyente at hindi ang kanyang ama. Huminga ako ng malalim. Marco, sinimulan ko, pinipilit kong maging kalmado ang aking boses. Lahat ng trabahong ina-applyan ko, pagkatapos ng interview, laging may tumatawag sa kanila. May naninira sa akin. Sinasabing, lasenggo daw ako, irresponsable. Naghihintay ako ng kanyang reaksyon. Inaasahan kong magugulat siya, magagalit para sa akin, o kahit magkukunwaring nag-aalala. Ngunit ang sumunod ay katahimikan. Isang mahabang, mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Sa katahimikang iyon, nakuha ko na ang aking sagot. Alam mo ba kung sino ang gumagawa noon, Marco? Tanong ko, kahit alam ko na.
narinig ko siyang bumuntong hininga. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang mga salita niya ay kasing tulis ng patalim. Oo, pa, ako ang gumagawa noon. Hindi ako nakapagsalita. Kahit na ito ang aking hinala, ang marinig ito ng direkta mula sa kanya, ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang dinurog ang puso ko sa pangalawang pagkakataon. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa kong itanong. Dahil tinutulungan ko kayo pa, sagot niya, at sa aking pagkagimbal, may himig ng pagiging makatwiran sa kanyang boses. Ang pagbibigay sa inyo ng handout ng madaling paraan, hindi iyan pagmamahal. Iyan ay pag-e-enable sa mga maling desisyon niyo sa buhay. Kailangan niyo ng tough love. Kailangan niyong maranasan ang hirap para matuto kayo. Para sa susunod, magpaplano na kayo ng maayos. Tough love. Yun ang tawag niya dito. Ang paninira sa reputasyon ng sarili niyang ama, ang pagkakait sa akin ng pagkakataong makabangon, ay isang leksyon daw para sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin, anong klaseng pag-iisip mayroon ng anak ko, anong nangyari sa batang tinuruan kong maging mabuti at marangal. Ibinaba ko ang telepono nang hindi nagpapaalam. Nakaupo lang ako sa gilid ng aking kama, nakatitig sa kawalan. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Hindi na ito simpleng kasakiman o kawalan ng utang na loob. Ito ay isang uri ng kalupitan na hindi ko kayang unawain. Kinabukasan, sinubukan kong humingi ng tulong sa aming mga kamag-anak. Tinawagan ko ang kapatid kong si Lorna. Lorna, kailangan kong makausap ka. Si Marco, pinutol niya ako. Kuya Ricardo, sabi niya, ang boses ay malamig at may distansya. Nakausap ko na si Marco. Nag-aalala siya sa'yo. Sinabi niya na umiinom ka raw ng madalas at gumagawa ng mga kwento. Kuya, kung kailangan mo ng tulong, maraming rehab facilities dyan. Hindi ako umiinom, Lorna. Nagsisinungaling si Marco. Sigaw ko, ang aking desperasyon ay naririnig na sa aking boses. Sabi na nga ba, malungkot niyang sabi. Iyan daw ang laging sinasabi ng mga taong may problema. Kuya, pasensya na, pero hanggat hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong, hindi mo na siguro tayo dapat mag-usap. At ibinaba niya ang telepono. Sunod-sunod na. Ang aking hipag, ang aking mga pamangkin, ang aking mga pinsan, ang iba ay hindi sinasagot ang aking tawag. Ang iilang sumagot ay pare-pareho ang sinasabi. Lahat sila ay naniwala sa mga kasinungalingan ni Marco. Nagpakita pa raw ito sa kanila ng mga peking voicemail kung saan ang boses ko ay lasing at nagwawala. Binaliktad niya ang buong pamilya laban sa akin. Sistematikong ginawa. Planado. Inihiwalay niya ako sa lahat. Ginawa niya akong isang nakakaawang matanda na nawala na sa sariling katinuan. Sa loob ng isang linggo, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang mundo ko ay lumiit hanggang sa naging 4 na sulok na lang ng aking inuupahang kwarto. Ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay si Cesar. Nang sumunod na Huwebes, kitang-kita niya ang bigat sa aking mga mata. Hindi na ako nagsalita pa. Umupo lang ako sa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana. Naniwala sila lahat sa kanya, no? Mahina niyang tanong. Tumango lang ako habang pinipigilan ang aking mga luha. Hinawakan niya ang aking balikat, isang simpleng hawak ngunit puno ng suporta. Hindi ka nag-iisa, Ricardo, sabi niya. Nandito ako at kahit dalawa lang tayo laban sa mundo, dalawa pa rin tayo. Sa mga salitang iyon, gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Bakit? Bakit niya kailangang gawin ang lahat ng ito? Ang pagtangging tumulong ay isang bagay, ngunit ang aktibong pagsira sa akin, ang pag-imbento ng mga kasinungalingan, ang pag-isolate sa akin mula sa lahat, sobrang hirap gawin yan. Walang sino man ang gagawa ng ganito kalaking pagsisikap, maliban na lang kung mayroon siyang pinoprotektahan, maliban na lang kung mayroon siyang isang napakalaking lihim na natatakot siyang malaman ko. At sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa pagiging walang utang na loob. May mas malalim, mas madilim na dahilan. At kailangan kong malaman kung ano iyon.
Ang sumunod na mga araw ay lumipas na may kasamang mabigat na pakiramdam ng pangamba. Ang dating simpleng ritual namin ni Cesar tuwing Huwebes ng umaga ay nagkaroon na ng ibang kahulugan. Ito na ang aming oras para magplano, para pag-usapan ang aming mga hinala. Ngunit pareho kaming walang ideya kung saan magsisimula. Anong lihim ang itinatago ni Marco na napakahalaga para gawin niya ang lahat ng paninirang ito? At pagkatapos, dumating ang isang Huwebes ng umaga sa simula ng Oktubre. Isang umaga na nagpabago sa lahat. Gaya ng dati, nag-aantay na ang truck ni Cesar sa parking lot. Ngunit nang umakyat ako, napansin ko agad na may mali. Ang kanyang mga kamay na laging kalmado at matatag sa manibela ay nanginginig. Bahagya. Ngunit sapat na para mapansin ko. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw at ang kanyang mga daliri ay maputla dahil sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. Cesar, ayos ka lang? Tanong ko. Hindi siya umimik kaagad. Hindi niya pinaandar ang makina. Nakatitig lang siya sa harap sa walang laman na kalsada na unti-unti nang nililiwanagan ng papalapit na umaga. Pagkatapos ng ilang sandali, pumaling siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Takot. Ricardo, mahina niyang sabi, ang boses ay halos pabulong. Kahapon, habang nagde-deliver ako dito, may nakita ako. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay nagpatindig ng mga balahibo ko. Anong nakita mo? Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Ang anak mo, si Marco, nandito siya kahapon sa parking lot na ito. Kausap niya ang dalawang lalaki. Ipinakita niya sa akin ang isang litrato na kuha niya mula sa malayo. Kahit malabo, kilala ko ang tindig ni Marco. Ang mamahalin niyang sweet, ang kumpiyansa sa kanyang postura. At sa tabi niya, dalawang lalaki na nakaitim na jacket. Mga lalaking hindi mo gugustuhing makasalubong sa isang madilim na eskinita. Ang isa ay malaki ang katawan, parang bouncer. Ang isa naman ay payat ngunit mukhang mapanganib. Hindi maganda ang kutob ko sa kanila, Ricardo, patuloy ni Cesar. Kaya inilipat ko ang truck ko sa isang pwesto kung saan pwede ko silang panoorin nang hindi nila ako nakikita at nirecord ko sila. Nirecord mo? Oo, sabi niya. Ang audio hindi masyadong malinaw dahil sa hangin pero sapat na para maintindihan. Pumindot siya sa kanyang cellphone. Sa simula ang narinig ko lang ay ang mga karaniwang tunog ng paligid. Ang ugong ng mga sasakyan sa malayo, ang huni ng mga ibon, ang mahinang tunog ng aircon ng gusali. At pagkatapos, narinig ko ang mga boses. Ang boses ni Marco hindi maipagkakaila. Kalmado at parang negosyo lang ang tono. Kailangang mangyari na agad. Nag-uumpisa na siyang magtanong-tanong. Kung magsisimula siyang maghalungkat sa nakaraan, sumagot ang isang boses na magaspang at walang emosyon. Paano ang timing, Marco? Gabi siya nagtatrabaho. Naglalakad mula sa building papunta kung saan man siya nakatira. Maraming pagkakataon para magmukhang random. Isang holdapan na nauwi sa masama. Matanda sa maling lugar. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang pinag-uusapan nila ay ako. At pagkatapos, narinig ko ang tanong na nagpabagsak sa aking mundo, ang magaspang na boses ulit. At ang truck driver, naging komplikasyon na siya. Kasunod nito ang sagot ng sarili kong anak. Isang sagot na hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Sinabi niya ito na parang nag-o-order lang ng pagkain, walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Isama niyo na rin siya kung kinakailangan, sabi ni Marco. Palabasin niyo na lang na pareho silang nasa maling lugar sa maling oras, walang mag-uugnay sa akin. Pinatay ni Cesar ang recording. Umupo kami doon sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang araw ay sumisikat na, pinipintahan ng ginto at kulay kahel ang kalangitan ng Clarksville, isang magandang umaga. At ako, kalalabas lang mula sa trabaho, narinig ko lang ang plano ng aking anak na ipapatay ako. Gusto niya akong ipawala, sabi ko. Ang mga salita ay parang banyaga sa aking bibig. Oo, sagot ni Cesar. Ang kanyang panga ay naninigas sa galit. At pati ako dahil tinutulungan kita.
Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi ko. Dala itong recording. Umiling si Cesar. Ricardo, isipin mo. Mayaman ang anak mo, maimpluwensya, respetado. Ikaw isang biktima ng baha na nagtatrabaho bilang janitor. Ako isang hamak na truck driver. Kung pupunta tayo sa pulis, dala lang yan, sasabihin ng mga abogado niya na nag-uusap lang sila tungkol sa isang script ng pelikula o nagbibiruan lang. Sasabihin nilang in-edit natin ang audio. Kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating malaman ang tunay na dahilan. Tumingin siya sa akin. Bakit gugustuhin ng isang anak na ipapatay ang sarili niyang ama? Mayroon siyang itinatago, isang bagay na natatakot siyang malaman mo. Doon nagsimulang magkabit-kabit ang lahat sa aking isipan, ang paninira, ang pag-isolate sa akin. Hindi lang ito kalupitan. Ito ay isang estratehiya para panatilihin akong mahina, mag-isa at walang kakayahang magtanong. Anong mga tanong ang ayaw niyang itanong ko? Iyon ang kailangan nating alamin, sabi ni Cesar, na parang nabasa niya ang aking isip. Dahil kapag nalaman natin ang motibo, kapag nalaman natin kung ano ang kanyang itinatago, doon na tayo magkakaroon ng tunay na kaso. Doon na makikinig ang mga pulis. Pinaandar na niya ang truck at sa wakas ay umalis kami sa parking lot. Ang dating komportableng ritual namin ay nabalot na ngayon ng panganib. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya si Cesar ng talas ng isip para maghinala at mag-record. Kung hindi, baka isa na lang kaming malamig na bangkay sa isang eskinita isang umaga. Ang anak ko ay hindi lang pala magnanakaw. Isa siyang halimaw na handang pumatay para pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. At ngayon, ang aming misyon ay hindi na lang para sa hustisya. Ito ay para na rin sa aming mga buhay. Kailangan naming mahanap ang lihim niya bago niya kami mahanap. Hindi kami naghintay ng matagal. Ang banta sa aming mga buhay ay parang isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Alam naming kailangan naming kumilos ng mabilis at maingat. Ang audio recording ay isang malakas na piraso ng ebidensya. Ngunit gaya ng sinabi ni Cesar, madali itong madismiss ng isang magaling na abogado. Kailangan namin ng isang bagay na hindi maipagkakaila. Kailangan naming malaman kung ano ang lihim na handang ipapatay ni Marco para maprotektahan. At para malaman iyon, kailangan naming sundan siya. Kailangan naming makita kung saan siya dinadala ng kanyang desperasyon. Ang pagkakataon ay dumating kinagabihan mismo ng araw na iyon. Hindi kami nagaksaya ng panahon. Bandang 6:00 ng gabi, sinundo ako ni Cesar sa aking apartment, ngunit hindi kami pumunta sa aking trabaho. Sa halip, nagmaneho kami papunta sa subdivision kung saan nakatira si Marco. Ipinark namin ang lumang kotse ni Cesar, isang kotseng hindi madaling mapansin, sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Ilang bahay ang layo mula sa mansyon ng aking anak. Pinatay namin ang makina, ibinaba ng bahagya ang mga bintana at naghihintay. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng tensyon. Sigurado ka ba dito, Ricardo? Tanong ni Cesar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa garahe ni Marco. Hindi. Mahina kong sagot. Pero ito lang ang paraan para malaman natin kung bakit. Sakto 7:30 ng gabi, bumukas ang ilaw sa garahe ni Marco. Ilang sandali pa dahan-dahang tumaas ang automatic na pinto nito. Lumabas si Marco. Dala niya ang isang leather na briefcase at ang kanyang mga kilos ay mabilis at nerbiyoso. Hindi ito ang karaniwang kumpiyansa na Marco na kilala ko. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Lumingon siya sa kaliwa pagkatapos ay sa kanan na para bang mayroon siyang sinusuri sa paligid bago siya mabilis na sumakay sa kanyang mamahaling Mercedes. Ayan na siya, bulong ni Cesar at pinaandar na niya ang makina. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Maingat kaming sumunod sa kanya, nagpapanatili ng sapat na distansya para hindi kami mapansin. Ang traffic sa EDSA ng gabing iyon ay naging aming kakampi. Nagbibigay ng takip sa aming pagsunod. Si Cesar ay nagmamaneho ng may kasanayan ng isang taong sanay sa mahahabang biyahe, kalmado at nakatuon. Dinala kami ng paglalakbay sa Ortigas.
pumasok si Marco sa parking garage ng isang mataas na gusali kung saan matatagpuan ang Henderson and Associates, isang kilalang law firm. Mga abogado, sabi ko, hindi maganda to. Nagpark kami sa isang kalapit na fast food chain at naghintay habang pinagmamasdan ang entrance ng gusali. Halos 1 oras ang lumipas bago muling lumabas si Marco. Ngunit nang lumabas siya, hawak niya ang isang malaking brown na envelope. Ang kanyang mukha, kahit sa ilalim ng ilaw ng poste, ay mas madilim pa kaysa kanina. Anuman ang kanyang inaasahan sa loob ng opisinang iyon, malinaw na hindi niya nakuha. Ang kanyang mga balikat ay mas bagsak at ang kanyang paglalakad ay mas mabilis na parang gusto na niyang makatakas. Unang bigo, sabi ni Cesar, sumakay muli kami at sinundan siya. Ang sumunod niyang pinuntahan ay ang main branch ng isang malaking bangko sa Makati na bukas pa para sa evening business. Mas mabilis siya rito. Wala pang 10 minuto ay lumabas na rin siya. Hawak pa rin niya ang parehong envelope, ngunit ang kanyang mukha ay mas lalong nanigas. Ang panga niya ay mahigpit at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Mukhang hindi na aprubahan ang loan, hula ko. Desperado siyang makakuha ng pera. Pero bakit? Tanong ni Cesar. Nakatira siya sa isang bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ano ang paggagamitan niya ng pera ng ganito kaapura? Iyon ang tanong na pareho naming iniisip. Mula sa Makati, nagmaneho si Marco papuntang Silangan, patungo sa isang industrial district sa Pasig. Ang mga ilaw sa kalsada ay unti-unting dumalang at ang mga gusali ay naging mas simple at puro bodega na lang. Lumiko siya sa Industrial Self-Storage, isang malawak na pasilidad na napapaligiran ng mataas na cyclone wire fence. Pinatay namin ang aming mga ilaw at dahan-dahang huminto sa kabilang kalsada. Sa likod ng isang nakaparadang truck, mula doon, tanaw namin ang lahat. Nakita namin ang kotse ni Marco na paliko-liko sa mga hilera ng kulay kahel na mga storage unit. Huminto ito sa harap ng Unit 237. Bumaba siya, kinuha ang isang susi mula sa kanyang bulsa, pinuksan ang mabigat na padlock at itinulak pataas ang bakal na pinto. Ang loob ng unit ay madilim. Mula sa aming kinatatayuan, hindi namin makita kung ano ang nasa loob. Pumasok siya at bigla na lang siyang naglaho sa kadiliman. Orasan mo, pulong ko kay Cesar. 5 minuto, 10, 15 minuto. Ang pinto ng unit ay nanatiling bukas, isang itim na parihaba sa gitna ng madilim na pasilidad. Ano ang ginagawa niya sa loob ng ganoon katagal? Sa wakas, pagkatapos ng halos 20 minuto, lumabas si Marco. Muli niyang ibinaba ang pinto, ikinabit ang padlock, ngunit hindi siya agad sumakay sa kanyang kotse. Sa halip, sumandal siya sa pinto sa driver's side. Inilagay niya ang parehong kamay sa kanyang mukha at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa buong buhay ko, nakita kong magalit si Marco. Nakita ko siyang maging malamig at walang pakialam. Ngunit hindi ko pa siya kailanman nakitang masira ng ganito. Hindi ko pa siya kailanman nakitang umiyak. Ano man ang nasa loob ng unit na iyan, mahinang sabi ni Cesar, iyon ang pumapatay sa kanya. Nang sa wakas ay umalis na si Marco, mabilis ngunit tahimik na bumaba si Cesar mula sa aming sasakyan. Nag-jogging siya patawid ng kalsada. Wala pang 1 minuto bumalik na siya. Nilagyan ko ng maliit na GPS tracker ang ilalim ng kotse niya, sabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Para alam natin kung nasaan siya. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa Unit 237. Babalik tayo dito mamayang hating gabi, sabi niya. Ano man ang itinatago niya diyan, kailangan nating makita. Dahil sigurado ako, Ricardo, na ang sagot sa lahat ng tanong natin ay nasa loob ng bodega na yan. Ang paghihintay hanggang hating gabi ay parang isang walang katapusang pagsubok. Ang bawat minuto ay tila 1 oras. Nakaupo lang kami ni Cesar sa loob ng kanyang kotse sa isang malapit na gasolinahan, hindi nagsasalita, parehong abala sa aming mga iniisip. Ano ang nasa loob ng bodega? Ginto? Droga? Isang bagay na ilegal? Ang lahat ng posibilidad ay pumasok sa aking isipan, ngunit wala sa mga ito ang naghahanda sa akin para sa katotohanang malapit na naming matuklasan.
Bandang alauna ng madaling araw nang ang buong industrial district ay tahimik na at ang nag-iisang security guard ng pasilidad ay nasa kabilang dulo ng kanyang ronda, doon kami kumilos. Madali lang naming naakyat ang mataas na bakod sa likurang bahagi. Dala ni Cesar ang isang maliit na bag na may lamang mga gamit. Nang marating namin ang Unit 237, inilabas niya ang isang set ng lockpicks. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ngumiti lang siya sa akin. Maraming natututunan ang isang truck driver sa daan, sabi niya. Sa loob ng 2 minuto, sa ilalim ng mahinang ilaw ng buwan, narinig namin ang isang mahinang click, bukas na ang padlock. Itinulak namin pataas ang bakal na pinto. Ang mahinang langit-ngit nito ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Pareho kaming natigilan, nakikiramdam. Ngunit walang dumating, walang sumigaw. Mabilis kaming pumasok sa loob at maingat na ibinaba ni Cesar ang pinto sa aming likuran. Bumunot siya ng isang maliit na flashlight. Ang sinag nito ay humawi sa kadiliman at ang tumambad sa amin ay hindi mga ilegal na kontrabando, kundi mga ordinaryong bagay, mga nakatambak na karton na kahon at ilang mga metal na filing cabinet. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang papel. Umpisahan natin sa mga cabinet bulongko. Ang unang 2 drawer na binuksan namin ay naglalaman ng mga business records, mga spreadsheet, tax returns, mga papeles ng korporasyon para sa investment firm ni Marco. Mukhang ordinaryo lang lahat, ngunit sa ikatlong cabinet, sa pinakailalim na drawer, nakita ni Cesar ang isang makapal na Manila folder. Malinis ang pagkakasulat sa labas gamit ang isang itim na marker. Estate Files, Elena Reyes, deceased. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. Hinawakan ko ang folder na parabang ito ay isang bagay na maaaring makasunog sa akin. Nanginginig kong binuksan ito. Ang unang dokumento sa itaas ay isang bank statement mula sa BDO, may petsang 8 taon na ang nakalipas. Savings account ni Elena. Ang balanse, 23 milyong piso. Hindi ako makapaniwala. Akala ko ay naubos na ang ipon niya sa pagpapagamot. Sunod, isang life insurance policy mula sa Sun Life. Ang halaga, 35 milyong piso. Ang nakalistang beneficiary, Ricardo Reyes at Marco Reyes, jointly. Sunod, isang appraisal ng aming bahay at lupa sa Marikina. Ang halaga, 52 milyong piso. At ang huli, isang investment portfolio statement mula sa isang malaking brokerage firm. Ang halaga, 11 milyon at 500,000 piso. Kinuwenta ko ito sa aking isipan 2 beses, 3 beses, umaasang nagkamali ako. Pero ang resulta ay pareho, 120 milyong piso. 120 milyon. Iyon ang kabuuang halaga ng lahat ng iniwan ng aking asawa para sa aming dalawa. Ricardo, mahinang sabi ni Cesar, hawak ang isa pang dokumento. Tingnan mo to. Ito ay isang notarized na form, ang pamagat, Waiver of Inheritance Rights. At sa ilalim ang pirma na dapat sana ay sa akin. Kamukhang-kamukha ng sulat kamay ko, ang pagkiling, ang mga kurba. Ngunit alam ko sa kaibuturan ng aking puso na hindi ko kailanman nakita ang dokumentong ito sa buong buhay ko. Sa ilalim nito, may isang nakaprint na email. Ang subject line, Funeral Authorization, please sign and return. Ipinadala ito sa akin ni Marco isang araw pagkatapos mamatay ni Elena. Naaalala ko pa, nasa probinsya ako noon sa tabi ng aking sariling ina na nag-aagaw buhay. Gulong-gulo ang isip ko, wasak ang puso ko. Ang sabi sa email, ang attachment daw ay para lang bigyan siya ng autorisasyon na asikasuhin ang mga papeles para sa burol. Nagtiwala ako. Pinirmahan ko ang ipinadalang papel at ipinadala pabalik ng hindi na masyadong binabasa. Iyon pala, hindi iyon simpleng authorization. Iyon pala ang legal na dokumentong nagsusuko ng lahat ng karapatan ko sa mana mula sa aking asawa. Niloko ako ng sarili kong anak. Sa panahong pinakamahina ako, dun siya umatake. Sa kailaliman ng folder, may isa pang sobre. Ang pangalan ko ay nakasulat sa magandang cursive ni Elna. Sa loob, isang sulat. Mahal kong Ricardo, simula nito. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako,
huwag kang malungkot. Ipinagpapasalamat ko ang bawat sandali na kasama kita. Iniiwan ko ang lahat ng mayroon tayo sa inyo ni Marco, pantay-pantay. Ang bahay, ang insurance, ang lahat ng ating pinaghirapan. Alam kong aalagaan ka ni Marco. Magtiwala ka sa kanya. Siya ang pinakamabuting anak na maaari nating hilingin. Mahal na mahal ko kayo. Lubos na nagmamahal, Elena. Ang mga salita ay lumabo dahil sa mga luhang bumuhos mula sa aking mga mata. Pumagsak ang aking mga tuhod. Nasapo ko ang sahig na maalikabok. Inalalayan ako ni Cesar. Nagtiwala sa kanya ang asawa ko, bulong ko, ang boses ay basag. Nagtiwala kaming dalawa sa kanya at ninakawan niya kaming dalawa. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa sinirang tiwala, ang kabutihan ng aking asawa na ginamit laban sa akin. Ang pagmamahal ng isang ina na ginawang kasangkapan para sa kasakiman. Ang anak na pinalaki kong may dangal ay naging isang halimaw na hindi ko nakilala. Kinuha ni Cesar ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng bawat dokumento. Nang sa wakas ay lumabas kami sa Unit 237, ang langit sa silangan ay nagsisimula ng mamula. Bago pa man sumikat ang araw, ipinadala ko ang mga encrypted na kopya ng lahat ng litrato sa isang abogado na dating inirekomenda sa akin ni Elena. Ang subject ng email, buksan lamang kung may mangyari kay Ricardo Reyes. Bukas, haharapin ko ang aking anak. Ngayong gabi, kailangan ko lang munang makaligtas. Ang araw na iyon ay parang isang panaginip. Halos hindi ako natulog. Nakaupo lang ako sa aking kwarto. Paulit-ulit na tinitingnan ang mga litrato ng mga dokumento sa aking cellphone. Ang bawat numero, bawat salita, bawat pirma ay parang isang sampal sa aking mukha. Ngunit ang gulat at pighati ng nakaraang gabi ay dahan-dahang nagkristal. Naging isang bagay na mas matigas, mas matatag. Hindi na ako ang kawawang matanda. Ako na ngayon ang amang humihingi ng katarungan para sa kanyang asawa. Tumawag ako kay Marco bandang 8:00 ng umaga. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at walang emosyon. Magkita tayo sa Riverside Country Club 10:00. Huwag kang mahuhuli. Nagulat siya sa bigla ang pagbabago ng aking tono, ngunit pumayag siya. Dumating ako ng maaga. Dala ko ang isang makapal na Manila envelope na naglalaman ng mga kopya ng lahat ng dokumentong nahanap namin. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Si Cesar ay naghihintay sa parking lot. Ang makina ng kanyang kotse ay naka-standby. Sumigaw ka lang kung kailangan, sabi niya. Bago ako bumaba, tumango ako. Pumasok ako sa private dining room na ni-reserve ko. Umupo ako sa isang silyang nakaharap sa pinto at naghintay. Dumating si Marco sakto 10:00. Nakasuot ng isang mamahaling navy blue suit na marahil ay mas mahal pa sa isang buwang sahod ko. Ang kanyang mukha ay mayroong pamilyar na kumpiyansa, ang itsura ng isang taong iniisip na sa wakas ay susuko na ang kanyang ama at muling hihingi ng pera. Pa, sabi niya habang umuupo sa tapat ko, mabuti naman at tumawag ka. Sana naman ay magkaroon na tayo ng isang makatwirang pag-uusap tungkol sa... Pag-usapan natin ng tungkol sa manner ng nanay mo, Marco, putol ko sa kanya. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ano? Ang mana niya? Pa, wala nang natira doon pagkatapos ng mga bayarin sa ospital at sa burol. Talaga ba? Inilapag ko sa mesa ang unang dokumento, ang bank statement, 23 milyong piso. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Saan mo nakuha yan? Hindi ko siya sinagot. Isinunod ko ang life insurance policy, 35 milyon. Pagkatapos, ang house appraisal, 52 milyon. At sa huli, ang investment portfolio, 11 milyon at 500,000. 120 milyong piso, mahinahon kong sabi. Iyan ang iniwan ng nanay mo para sa ating dalawa. Nakatitig lang siya sa mga papel. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting natutunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Pa, makinig ka. Inilapag ko ang huling 2 piraso ng ebidensya, ang pinekeng waiver of inheritance. At sa ibabaw nito, ang sulat kamay ni Elena.
Ang sulat tungkol sa kanyang pagtitiwala, tungkol sa kung gaano kabuting anak si Marco. Nagpadala ka sa akin ng email, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay hindi natitinag. Isang araw pagkatapos mamatay ng nanay mo, sabi mo, para lang sa funeral authorization. Pero hindi, diba? Nilinlang mo ako, Marco. Sa panahong pinakamahina ako, sa panahong nagluluksa ako, dun mo ako sinamantala. Ang mga kamay ni Marco ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay nagbago. Naging depensibo, halos desperado. Hindi niyo maiintindihan, sasayangin niyo lang ang pera. Ginamit ko ang perang hiyan para magtayo ng isang bagay pa, isang kumpanya, isang kinabukasan. Ano ba ang gagawin niyo doon? Bibili ng bagong pick-up? Aayusin yung lumang bahay? Ininvest ko yon, pinalago ko. Mas naging mahalaga ito sa aking mga kamay kaysa kung napunta sa inyo. Para sa kanya tama pa rin ang ginawa niya. Para sa kanya mas karapat dapat siya. Doon ko naintindihan. Ang anak ko ay bulag na sa kasakiman. Isang bagay sa sulok ng silid ang nakakuha ng aking pansin, isang silyang yari sa kahoy na oak. Simpleng disenyo, gawa sa kamay. 30 taon na ang nakalipas, ako ang gumawa niyan, isa sa mga set na idinonate ko sa club. Ang parehong disenyo na tinuruan kong gawin si Marco noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Sa isang saglit, may kumislap sa kanyang mga mata. Pagsisisi, alaala, ngunit nawala rin ito agad. Hindi ito sapat. Anak kita, sabi ko, at ang boses ko ay nabasag sa salitang iyon. Hindi nagalit ang nararamdaman ko, kundi pighati. Ang uri ng pagkawala na mas malalim pa sa kamatayan. Tumayo ako, iniwan ang mga dokumento sa mesa sa pagitan namin. Mayroon kang 48 oras, Marco. Ibalik mo ang lahat, ang buong 120 milyon kasama ang interes sa loob ng 8 taon. Kung gagawin mo yan, lalayo ako. Hindi na tayo magkikita pa, pero lalayo ako. At kung hindi, pupunta ako sa NBI. Ang ginawa mo ay theft, fraud, forgery. Mga krimen na may mabigat na parusa, mawawala rin sa iyo ang lahat. Ang pera, ang kumpanya mo, ang kalayaan mo. Pero kung gagawin mo ang tama ngayon, kung itatama mo ang pagkakamaling ito, huminto ako at muling tiningnan ang silyang kahoy. Baka may pagkakataon ka pang iligtas ang kaluluwa mo. Lumabas ako ng silid na hindi na lumingon pa. Pagkalipas ng 36 na oras, ginawa ni Marco ang kanyang desisyon. At hindi ito ang desisyong inaasahan ko. Ang tawag ay dumating pagkalipas ng 36 na oras. Gabi na noon at kami ni Cesar ay nasa aking apartment. Nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Nagkakamali kayo ng desisyon pa, sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses niya ay muling naging malamig at kontrolado. Wala na ang desperasyon mula sa aming huling pag-uusap. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang banta. Marami akong koneksyon, marami akong resources. Kung itutuloy nyo yan sa NBI, pagsisisihan nyo. Ang aking kamay ay hindi nanginig. Ang takot na dati kong naramdaman ay wala na. Huli na ang lahat, Marco, kalmado kong sagot. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng aking abogado at mayroon siyang mga tagubilin. Kung may mangyaring masama sa akin o kay Cesar, diretso sa NBI at sa media ang lahat ng file. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na kami naghintay pa. 2 oras lang ang lumipas na mataan ni Cesar ang isang itim na SUV na walang plaka na nakaparada sa kabilang kalsada. 3 lalaki ang nasa loob. Lahat ay nakatingin sa direksyon ng aming gusali. Hindi na namin hinintay na sila ang unang kumilos. Dahan-dahan kaming lumabas sa likod, sumakay sa kotse ni Cesar at nagmaneho diretso sa main office ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Dala namin ang lahat ng kopya ng mga dokumento, ang audio recording, at ang kwento ng 8 taong panluloko at pagbabanta. Ang sumunod na 3 araw ay parang isang pelikula. Paulit-ulit na interview sa mga silid na walang bintana. Ang mga ahente ng NBI ay masusing pinag-aralan ang bawat piraso ng ebidensya. Kinuha nila ang audio recording para sa forensic analysis. Pinatingnan sa mga eksperto ang pinikeng pirma. Sinuri nila ang email na ipinadala sa akin ni Marco 8 taon na ang nakalipas. Sa 3 araw, kumilos sila. Isang umaga,
Madaling araw pa lang, ni-raid ng mga ahente ng NBI ang bahay ni Marco sa subdivision. Kasabay nito, ni-raid din nila ang kanyang opisina sa Makati at ang Unit 237 sa storage facility. Kinuha nila ang lahat. Mga filing cabinet, mga computer, mga bank records, ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang mga peking pirma, ang mga fraudulent na waiver, ang sulat ni Elena at ang 8 taong financial transactions na nagpinta ng isang malinaw na larawan ng sistematikong pagnanakaw. Inaresto si Marco noong Martes ng umaga sa mismong opisina niya, pinusasan at inilabas habang nakatingin ang lahat ng kanyang mga kliyente at empleyado. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang headline sa mga diaryo at TV, mayaman na investment firm owner, inaresto dahil sa pananangahas na pandaraya sa sariling ama. Ang asawa niyang si Isabel ay lumabas sa mga panayam, umiiyak at mukhang lito. Totoong wala siyang alam sa mga pinaggagawa ng kanyang asawa. Ang paglilitis ay tumagal ng 5 buwan. Ang mga abogado ni Marco ay magagaling. Sinubukan nilang palabasin na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan, na ang waiver ay isang clerical error lamang. Nakusang loob ko itong pinirmahan, ngunit nakalimutan ko na dahil sa aking edad at pagluluksa. Sinubukan nilang ipinta ako bilang isang ulyanin at naghihiganting matanda na naiinggit sa tagumpay ng kanyang anak. Ngunit mas malakas magsalita ang ebidensya kaysa sa kanilang mga argumento. Ang audio recording kung saan plinano ni Marco na ipapatay kami, ang peking pirma na sinuri ng 3 magkakaibang eksperto, lahat ay kumumpirma na hindi ito sa akin. Ang sulat kamay ni Elena na nagpapahayag ng kanyang buong tiwala kay Marco. Ang timeline na nagpapakita kung paano niya ako minanipula sa pamamagitan ng email isang araw pagkatapos ng libing ng kanyang ina, habang ako ay nasa ibang lugar at wasak na wasak ang damdamin. At ang pinakasimpleng katotohanan, sa loob ng 8 taon, hindi niya kailanman nabanggit sa akin ang tungkol sa 120 milyong piso. Ang mga hurado ay hindi naniwala sa kahit isang salita ng kanyang depensa. Ang hatol, 10 taon sa federal prison para sa fraud at conspiracy to cause serious harm at full restitution. Kailangan niyang ibalik ang lahat na umabot sa 180 milyong piso, kasama na ang 8 taong compound interest at danyos para sa emotional distress. Nang binabasa ang hatol, wala akong naramdamang tagumpay, wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko lang ay isang malaking espasyo sa aking dibdib, isang kalungkutan na napakalalim. Inilabas nila si Marco na nakaposas. Sa may pinto ng courtroom, lumingon siya at tumingin sa akin. Sa pagkakataong iyon, talagang tumingin siya sa akin. At sa isang saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang batang lalaki na tinuruan kong magkarpintero 30 taon na ang nakalipas. Mayroong pagsisisi sa kanyang mga mata, marahil ay mayroon ding hiya, ngunit huli na ang lahat para sa mga paumanhin. Huli na ang lahat para sa kahit ano, maliban sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Hindi ako umiwas ng tingin, ngunit hindi rin ako nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Hihinatid ako ni Cesar pauwi sa gitna ng katahimikan. Ang pera ay matatagalan bago makuha. Kailangan pang i-liquidate ang kumpanya ni Marco, ang kanyang bahay, ang kanyang mga investment. Ngunit sa huli, makukuha ko ang halos lahat ng iniwan sa akin ni Elena at marahil higit pa. Ngunit hindi kayang bilhin ng pera ang tunay na nawala sa akin, ang aking anak, at ang aking pananampalataya na ang pamilya ay nangangahulugan ng isang bagay. Ngunit habang papalapit kami sa aking apartment, may isang bagay akong napagtanto. Hindi maibabalik ng pera si Marco sa akin, ngunit maaari itong magbigay sa akin ng ibang bagay. Isang bagay na wala ako sa loob ng 8 taon, isang pagpipilian, isang bagong simula, isang pagkakataong itayo ang buhay na gugustuhin ni Elena na magkaroon ako. Bukas, Cesar, sabi ko sa kanya, magsimula tayong maghanap ng lupa. Ang pagkuha ng pera mula sa mga ari-arian ni Marco ay isang mahaba at komplikadong proseso. Inabot ng halos 6 na buwan. 6 na buwan ng pagupo sa mga opisina ng abogado, pagpirma sa hindi mabilang na mga dokumento at paghihintay. Sa bawat pirma ko, nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari.
Ang bawat papel na dumadaan sa aking mga kamay ay isang paalala ng kasinungalingan, ng panluloko, ng isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Ngunit sa pagkakataong ito, binabasa ko na ang bawat salita, bawat linya, isang masakit na aral na natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Sa wakas, dumating din ang araw na iyon. Ang pera na dapat sana ay sa akin 8 taon na ang nakalipas ay naibalik na. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga numero sa aking bank account, wala akong naramdamang kagalakan, wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay isang malaking kalungkutan. Para saan pa ang lahat ng ito? Wala na si Elena para makasama kong gastusin ito at ang anak ko, nasa kulungan, ang kanyang buhay ay sira na. Noong gabing yon, kami ni Cesar ay nakaupo sa labas ng aking inuupahang apartment sa isang maliit na balkonahin na tanaw ang maingay na kalye sa ibaba. Umiinom kami ng kape, matagal kaming hindi nagsalita, pinakikinggan lang ang mga busina ng sasakyan at ang sigawan ng mga tao. "Ano na ang plano mo ngayon, Ricardo?" Tanong niya, pinasag ang katahimikan. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang na parang mga peking bituin. "Hindi ko alam, Cesar," pag-amin ko. Sa buong buhay ko, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng isang simpleng tahanan, isang masayang pamilya. Ibinigay sa akin iyon ni Elena at pagkatapos nawala ang lahat. Hindi ko na alam kung paano muling mangarap. Tumango si Cesar. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Nang mawala si Lydia, pakiramdam ko ay nawala na rin ang direksyon ng buhay ko. Ang bawat sulok ng bahay namin, naalala ko siya. Ang pagmamaneho araw-araw mag-isa, nakakabingi ang katahimikan. Kaya siguro ako naging palakaibigan sa mga delivery para kahit paano may makausap man lang." Tumingin siya sa akin. "Pero alam mo, Ricardo, ang buhay ay parang pagmamaneho ng truck. Minsan kailangan mong iwanan ang pamilyar na daan para makahanap ng bagong destinasyon. Hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan pero hindi ka rin pwedeng manatili doon habang buhay." Ang mga salita niyang iyon ay tumatak sa aking isipan. Bagong destinasyon. Kinabukasan, sa halip na malunod sa kalungkutan, ginawa namin ang sinabi ko noon. Nagsimula kaming maghanap ng lupa, hindi sa syudad, hindi sa lugar na puno ng masasamang alaala. Naghanap kami sa mga probinsya, sa Rizal, sa Laguna, sa Batangas. Naghahanap kami ng isang lugar na payapa. Isang lugar kung saan ang maririnig mo sa umaga ay ang huni ng mga ibon, hindi ang busina ng mga sasakyan. At natagpuan namin ito, isang malawak na lupain sa Tanay Rizal, 5 ektarya. May maliliit na burol, isang sapa na dumadaloy sa gilid at puno ng mga puno ng mangga at niyog. Nang tumayo ako sa gitna ng lupang iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko, ito na. Ito na ang lugar kung saan maaari akong muling magsimula. Ginamit ko ang pera para bilhin ang lupa at pagkatapos, ginawa namin ang bagay na pinakamahusay naming alam. Nagtayo kami, ako, gamit ang aking mga lumang kasanayan sa pagkakarpintero at si Cesar na nagretiro na mula sa kanyang trabaho bilang aking tapat na katuwang. Nagtayo kami ng isang simpleng bahay para sa akin, gawa sa kahoy at bato, na may malaking bintana na tanaw ang mga bundok. At sa hindi kalayuan, nagtayo kami ng isang mas maliit na cabin para kay Cesar. Ang pinakamahalagang bahagi ng aming proyekto ay ang pagtatayo ng isang malaking woodworking shop. Puno ito ng mga bagong kagamitan, mga bagay na dati ay pinapangarap ko lang. Doon, sa amoy ng sariwang kahoy at pernis, dahan-dahan kong muling binuo. Hindi lang mga silya at mesa, kundi pati na rin ang aking sarili. Ang aming mga araw ay nagkaroon ng isang mapayapang ritmo, pangingisda sa sapa tuwing umaga, trabaho sa workshop sa hapon, at pagupo sa paligid ng isang maliit na campfire sa gabi, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Dumating ang sulat mula kay Marco 2 taon pagkatapos siyang masentensyahan. Muntik ko na itong itapon, ngunit binuksan ko pa rin. Ang sulat kamay niya ay magulo. Sa loob, wala nang mga dahilan, wala nang pagmamayabang. Nandoon ang purong pagsisisi.
Ikinuwento niya ang pressure mula sa kanyang asawa, ang kanyang naluluging kumpanya, ang mga desperadong desisyon na nauwi sa planong pagpapatay sa akin. Hindi po ako humihingi ng kapatawaran, pa, sulat niya. Gusto ko lang malaman ninyo na ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang aking sinira. 3 araw kong pinag-isipan ang isasagot. Sa huli, sumulat ako pabalik. Hindi lang pera ang ninakaw mo, Marco. Sinira mo ang ama na nagtiwala sa iyo. Sinira mo ang bawat magandang alaala ng nanay mo sa iyo. Kailangan ko ng panahon. Siguro balang araw. Pero hindi pa ngayon. Iniwan ko ang pinto na bahagyang nakaawang, ngunit hindi ko pa kayang pumasok doon. Ang kapatid kong si Lorna at ang iba pa naming kamag-anak ay dumating para humingi ng tawad pagkalipas ng 6 na buwan. Inamin nilang naniwala sila sa mga kasinungalingan ni Marco nang hindi man lang kinukuha ang aking panig. Pinatawad ko sila. Masyadong maikli ang buhay para magtanim ng sama ng loob. Ngunit may isang bagay na nasira na hindi na kailanman maibabalik ng buo. Nanatili kaming may koneksyon, ngunit ang dating init ng aming pagsasama ay napalitan na ng isang magalang, ngunit may distansyang pakikitungo. Ang 70 kaarawan ko ay pumatak sa isang Sabado. Ipinilit ni Cesar na magdiwang kami. Dumating ang aming mga bagong kapitbahay mula sa mga kalapit na bukid. Dumating din sina Lorna. Nagkaroon ng cake mula sa bayan. Nagtipon kami sa paligid ng apoy habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Itinaas ni Cesar ang kanyang baso. Para sa mga bagong simula, sabi niya, at para sa tunay na pamilya. Para sa tahanan, sagot ko, at uminom kami. Nang makaalis na ang lahat, kami na lang ni Cesar ang natira. Nakaupo sa tabi ng apoy, pinapanood ang paglabas ng mga bituin. Nawala sa akin si Elena 9 na taon na ang nakalipas, mahina kong sabi. Nawala sa akin si Marco 3 taon na ang nakalipas, pero natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko alam na kailangan ko, isang kapatid. Ngumiti si Cesar. Nang mamatay si Lydia, akala ko hindi na ako magkakaroon muli ng pamilya. Tapos isang araw, pinasakay ko ang isang pagod na matandang karpintero at nagbago ang lahat. Ang aming tawanan ay humina at napalitan ng isang komportableng katahimikan. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at isang kuwago ang humuni mula sa mga puno. Ang pamilya Ricardo, sabi ni Cesar sa wakas, ay hindi tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag gumuho na ang lahat. Kung sino ang dumarating, kung sino ang nananatili. Tumingin ako sa paligid, sa mga ilaw ng aming mga bahay na kumikinang sa kadiliman, sa workshop na magkasama naming binuo, sa lupang tinatawag na naming tahanan. Ang pera ni Marco ang bumili ng lahat ng ito, ngunit ang pagkakaibigan ni Cesar ang nagbigay dito ng kahulugan. Oo, sabi ko, ito ay tungkol sa kung sino ang nananatili. Nanatili kami doon hanggang sa ang apoy ay maging mga baga na lamang. 2 matandang lalaki na natagpuan ng pamilya sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Hindi sa dugo o obligasyon, kundi sa isang simple ngunit napakalalim na gawain ng pagpapakita ng malasakit. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, nakauwi na ako.